Aalis nga kami ngayong araw mga mamis at this time hindi kami sa Kai Mall pupunta kung hindi mag-SM kami kasi ngayong araw din namin papasalaminan si Athena or papalitan yung eyeglasses niya. Kahit nga feeling ko nung araw na to ay mahihirapan ako sa mga paa ko, excited talaga ako mag-SM kami mga mamis kasi ang tagal na rin talaga nung huli kaming nag-SM. Parang magkakalahating taon na din kasi alam ko December pa nung huli kaming nag-SM, tatlo yung nag-celebrate kami ng Pasko doon. Kung hindi pa magpapasalamin si Athena nung araw na to, hindi pa kami makakatungtong ulit ng SM. And by the way mga mamis, yung pang pasalamin ni Athena ay may nag-sponsor lang. Parang graduation gift niya na daw kay Athena. Ito ay si Ma'am Shimavi rin. Pero hindi ko na ilalagay dito yung Facebook account niya para na nga rin sa kanyang privacy. At hindi ito yung unang beses na nagbigay siya sa amin ni Athena. Kaya naman sobrang thankful ako kay Ma'am Shimavi rin. Nung nakaraan pa nga talaga sana to mga mamis. Kaya lang bukod nga sa palagi kaming nandun ni Athena sa Bulacan, si Daddy nag-ipon muna or nagtabi-tabi muna ng pangkain namin kapag nagpunta kami ng SM. Alam ko, nasabi ko na to sa mga dati kong vlog mga mamis, pero ulitin ko, kapag kami talaga umaalis or nagpaplanong mag-mall, talagang nakaplano yan mga mamis, pinagtatabihan or pinag-iipunan yan ni Daddy. Kasi mga mamis, ngayon or sa ngayon, wala pa talaga kami sa punto ng buhay namin na kapag gusto namin lumabas, lalabas kami kasi may pera kami. Pero son mga mamis, malay nyo naman 'di ba, kapag gusto naming umalis, go lang kami ng go. Pero sa ngayon, talagang kailangan muna lagi nakaplano. Kahit matagal, mahalaga na pag-iipunan namin. Alam niyo ba mga mami, natutuwa ako sa ginagawa naming to ni Daddy na kapag umaalis nga, nakaplano at pinag-iipunan. Kasi nga, nakakain namin or nakakain kami kung saan namin gustong kumain. Hindi kami mahilig bumili ni Daddy ng mga bagay-bagay, mga gamit na para sa akin or para kay Daddy or di naman kaya kapag hindi naman kailangan. Mas bibili kami or mas priority namin yung mga gamit para kay Athena. Kaya nung pag nagmumall kami, kung napapansin nyo, wala talaga kaming binibili na para sa amin. Lagi talaga naming sinasadya yung para lang kay Athena. Tapos kumakain kami kung saan namin gustong kumain. Kaya para sa mga gaya ko mga mamis na yun nga hindi naman din kayang umalis linggo-linggo or buwan-buwan, try nyong gawin yung ginagawa namin ni Daddy na pinag-iipunan, pinagtatabihan para kung sakaling makapagtabi ng medyo malaki-laki, hindi kayo matatakot na kumain kung saan nyo gustong kumain. Lalo na tayo talaga, lagi tayo may mga cravings na gustong kainan pero hindi natin magawang kainan dahil mahal. Kaya na mga mamis, hindi ko pala nasabi sa inyo na kasama pala namin yung pamangkin ko kasi nung huling punta namin ni Athena ng Bulacan, sinama ko tong pamangkin ko. Dapat nga uuwi na siya mga mamis, pero ang sabi ni Daddy, isama na lang muna namin siya para nga makapag-ikot-ikot or makapasyal din. Total naman ang sabi ni Daddy, nasa 100k yung naitabi niya. Hindi, charot. So dahil malapit nga lang kami dito sa SM Fairview mga mamis, nag-grab na lang kami. Tapos ang bayad namin is 175 lang. Eto nga't pagpasok namin dito sa SM mga mamis, hindi pa nga kami nakakalayo sa entrance. Nakaramdam na agad ng pagod at medyo pasakit na yung mga paa ko. Kaya naman nagpahinga muna ako saglit. Mga bandang hapon na nga to mga mamis at hindi pa kami talaga nagtatanghalian. Kaya naman sabi ni Daddy, bago nga daw ipa-check up yung mga mata ni Athena, ay kumain muna kami. Pinauna na nga namin si Athena at si Ate Sherlyn niya kasi nga yung paglalakad ko dito ay binagalan ko para nga hindi agad makaramdam ng pagod. Pinas forward ko lang to mga mamis, kaya naman mukhang normal yung paglalakad ko dito. Pagkatapos nga ng nakakapagod na lakad mga mamis, dito nga kami inaya ni Daddy kumain sa Kenny Rogers. Dapat talaga mga mamis sa Jollibee lang. Pero ang sabi kasi ni Daddy, kung kagastos lang din naman daw kami ng worth 1k sa Jollibee, dito na lang daw sa Kenny Rogers kasi magkano lang naman daw yung idadagdag niya. Tsaka isa sa mga katuwiran ni Daddy mga mamis na mas okay yung chicken dito kasi nga hindi fried, hindi guys sa Jollibee prito. Umagri na lang ako kay Daddy mga mamis kasi alam ko naman na iniisip niya lang talaga yung kalusugan namin. Lalong-lalo na nga yung kalusugan ko kasi sa totoo lang mga mamis si Daddy humigpit talaga pagdating sa pagkain simula na nagkasakit ako. Tsaka bukod doon mga mamis, hindi naman ako ang magbabayad nitong mga kinain namin. Kaya for the go na lang din talaga ako. Alam niyo ba mga mamis, kapag umaalis kami ni Athena na hindi kasama si Daddy or di naman kaya nag-stay kami ng ilang araw kung saan kami magpunta, nakamonitor talaga lagi kay Daddy kung ano yung mga kinain namin, kung ano yung ininom namin. So anyway mga mami, sa tungat natapos na kaming kumain at hindi ko na nabidyohan yung mga pinag-order namin. Pero inabot lang naman ng 1.6 mga mamis yung mga in-order namin. At ito nga't hindi pa namin naubos, kaya naman sabi ko kay Daddy i-take out namin para kung sakaling magutom kami ni Athena pag uwi, meron kami kakainin, hindi ko na kailangan magluto. Hindi ako mahihiyang i-take out tong mga mamis kasi sayang naman, lalong-lalo na nga yung mga chicken, si Athena tsaka si Sherlyn, hindi nila naubos, konti lang talaga yung nakain nila, kaya tinake out ko talaga para may pang-ulam
ulam ako pag uwi namin. Ako at saka si daddy mga mamis, naubos namin pares yung chicken namin. Actually si daddy binigyan pa nga niya ako ng part niya kasi gutom talaga ako mga mamis dahil kahit almusal wala akong almusal. Actually mga mamis, gabi bago yung araw na to, kakauwi lang talaga namin galing Bulacan at tapos pagka-uwi namin hindi na talaga ako nakakilos, diretso tulog na ako kaya kahit gabihan wala talaga akong kain. So nung after kong ibalot yung mga natira namin, nilinis naman namin kahit papano yung lamesa namin para hindi naman nakakahiya. Nung paglabas nga namin na kayo ni Rogers mga mamis, dumiretso na nga ulit kami dito sa baba sa may EO. Actually nagpahinga-pahinga muna ulit yung mga paa ko, si Atina tsaka si Shirley yung nauna dito kasi nga kami ni daddy pa upo-upo dahil nga napapagod ang mga paa ko. Pagdating na namin dito mga mami, sobrang dami talagang tao. Buti na lang nga kahit madaming tao, na-assist pa din naman kami dito. Sa pagpasok nga namin dito, in-assist kami agad ng isang staff dito. Nag-list or nag-register nga lang kami ng pangalan ni Atina dito. Pati na rin pala yung kay daddy mga mamis kasi nga kung sakaling nga na magkasya yung dala naming pera, si daddy balak niya na rin talaga papalitan ng lens yung eyeglasses niya. Yung kay Atina mga mamis, buong eyeglasses na talaga yung kailangan palitan. Yung kay daddy naman, lens lang talaga kasi nga yung frame niya maganda pa naman. Si daddy tsaka si Atina mga mamis, parehas talaga yan silang nahihirapan sa mga eyeglasses nila. Tsaka alam ko kasi talaga dapat every 3 months or every 6 months dapat. Hindi ako sure mga mamis na nagpapa-check up talaga dito sa EO para nga nalalaman mo kung tumataas ba yung grado mo. Nung natapos nang i-check up or check upin yung mga mata ni Atina, si daddy naman yung sunod na chinek up. At habang chine-check up nga yung mga mata ni daddy, kami naman ni Atina nag-ikot-ikot na nga dito sa EO para nga mamili na ng bago niyang salamin na lalagyan ng grado. Kaya pala nahihirapan na si Atina mga mami sa luma niyang salamin kasi nga tumaas na pala yung astigmatism niya. Ang sabi pala ng doktor sa amin mga mamis, bago nga kami mamili nitong bagong eyeglasses ni Atina, wag daw kaming pipili ng malaki. Dapat daw kasing laki lang or parehas lang ng lumang eyeglasses ni Atina or di naman kaya mas maliit lang doon. May explanation yun mga mami si Doc kung bakit. Basta konektado pa din yon sa mga mata ni Atina. Hindi ko na lang kasi naintindihan kasi nga hindi naman ako ang kaharap. Si daddy kasi talaga ang pinapaliwanagan kasi nga bag ako ang kaharap, ganun din makakalimutan ko lang din. At may napili nga kaming dalawa mga mamis and pinakita muna namin kay Doc kung okay ba yung mga eyeglasses na to and sabi ni Doc okay naman daw kaya namili si Atina ng isa sa mga yon. Ang napili ni Atina yung gray, etong brown, ito yung una niya talaga sanang gusto pero dahil nakita niya yung gray, mas gusto niya na yung gray. After naman namin makapili ng bago magiging eyeglasses ni Atina, si daddy naman tapos na rin makapagpa-check up ng mata niya tapos nagbayad na nga siya dito sa cashier. Umabot ng 3,895 lahat-lahat ng kay Atina mga mamis. Mura lang yung eyeglasses na napili niya pero ang mahal kasi doon yung paglalagay ng grado. Si daddy naman mga mamis hindi na siya nakapagpalit ng frame ay ng ano pala lens kasi nga ang mahal mga mamis, sumabot kay daddy ng 3,800 or 900 plus. Push na push pa naman ako kay daddy mga mamis na sabi ko sa kanya papalit na nga siya ng lens para hindi na siya mahirapan. Total lens lang naman. Nakala ko abutin lang na 500 to 1,000. Yun pala 3,900 plus pala. Mas mahal pa kaysa kay Atina. Parang pa 4,000 na rin yung kay daddy. So tiis-tiis muna si daddy mga mamis hanggang makaipon siya ng pangpalit ng lens niya. So habang inaantay namin mga mamis na matapos lagyan ng grado yung bagong eyeglasses ni Atina, nag-ikot-ikot muna kami dito sa SM. Pero ako, nagpaiwan na ako dito sa isang tabi kasi hindi na kaya na naman ng mga pa ako napapagod na agad. So mga oras na yan mga mamis, gusto ko talagang umiyak, pinipigilan ko lang. Kaya maluha-luha talaga ako. Kasi hindi ko talaga gusto yung ganito, yung naiiwan ako sa isang tabi. Gusto ko maglakad-lakad kasama si Atina at saka si daddy. Pero ito ako, nakaupo ako dito, nagpaiwan ako para mas makalakad sila ng maayos, mas ma-enjoy nila yung pag-ikot-ikot. Kaya nung araw na to mga mamis, napag-usapan namin ni daddy na kailangan ko na talagang bumili ng wheelchair na para sa akin. Pero yung hindi masyadong mabigat para madali naming nabibitbit tuwing lalabas kami. Natatawa na nga lang ako mga mamis kasi hindi pa nga nakapagsimula si daddy mag-ipon para makapagpapalit ng lens niya sa lumang eyeglasses niya. Kailangan niya agad mag-ipon para naman makabili ng wheelchair ko. So, habang naglalakad-lakad nga sila mga mamis kanina, si Atina meron nakitang pre-taste na choros tsaka itong ate Shirley niya. Tapos nagustuhan nila kaya binilan sila ni daddy habang ako nakaupo doon nag-aantay sa kanila. After nilang kumain ng choros ito at bumalik na kami dito sa baba para nga balikan na itong eyeglasses ni Atina. Bale, itong bagong eyeglasses ni Atina mga mamis, meron tong anti-radiation. Actually, yung luma niya, meron din naman yon. Pero yung ngayon, bukod sa meron tong anti-radiation, meron na rin tong photochromic. Yun yung kapag lumabas ka mga mami sa labas or di naman kaya kapag nasa arawan ka, bigla
biglang nagiging sunglasses tong eyeglasses mo. Buti nga pumayag na siya ngayon mga mamis na palagyan na ng photochromic itong eyeglasses niya kasi dati talaga ayaw niya kahit anong pilit ko, kaya hinayaan ko na lang kasi pares kami ni Atinay kapag ayaw talaga kahit anong pilit. Inilagay nga siya sa UV light mga mamis para nga lumabas yung pagka-photochromic niya para makita namin. Pero habang tumatagal naman mga mamis, bumabalik din naman agad yan sa pagiging transparent niya. So pagkatapos nga namin makuha yung bagong eyeglasses ni Atina nung wala naman naging problema sa paglalagay ng grado, sakto naman kay Atina, hindi masikip, hindi maluwag, ito nga umuwi na rin naman agad kami.